Kung ikaw po ay isang crypto trader o investor, siguradong gusto mong malaman kung ano ang magiging takbo ng crypto market sa mga susunod na buwan. Marami ang nagtatanong, tataas pa ba si Bitcoin? Ano ang magiging epekto ng global economic policies sa cryptocurrencies? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano nga bang ibig sabihin ng pagtatapos ng Fed's tightening phase? Ayan. Unang signal na dapat po nating tutukan ay ang pagtatapos ng tight monetary policy ng Federal Reserve o Fed. Para mas madaling maintindihan ay isipin natin ang Federal Reserve bilang bangko ng mga bangko sa Amerika. Kapag sila ay nagpapahigpit ng monetary policy, nangangahulugan ito na binabawasan po nila ang dami ng pera sa sirkulasyon, nagpapataas ng interest rates at ginagawang mas mahirap para sa mga negosyante at investors na humiram ng pera. Pero ayon po sa mga datos sa Poly Market, may 100% posibilidad na tatapusin na ng Fed ang kanilang quantitative tightening bago po mag-May. Bakit ito mahalaga? Kapag huminto po ang Fed sa paghihigpit ng kanilang monetary policy, mas magiging madali ang pagpapalabas ng pera sa ekonomiya. At kapag dumami po ang pera sa sirkulasyon, mas nagiging bullish o positibo ang epekto nito sa mga risk asset tulad po ni Bitcoin at mga altcoins. Isipin na lang natin ang nangyari noong taong 2020 nang maglabas po ang gobyerno ng Amerika ng stimulus money para sa pandemya. At yan po ay sumabog ang presyo ni Bitcoin. Kung mangyari muli ito kung mangyari po ito muli, ay may malaking posibilidad na makakita po tayo ng panibagong bull run sa crypto market. Ngayon paano naman po nakakaapekto ang M2 money supply dynamics sa crypto market? Ayan, M2 money supply. Ayan po. Ang pangalawang signal na nagpapahiwatig ng magandang kinabukasan para sa crypto ay ang tinatawag na M2 money supply dynamics. Ano nga ba ito? Sa simpleng paliwanag, ang M2 money supply ay ang kabuuang dami ng pera sa isang ekonomiya, kasama na ang mga savings account, checking accounts at cash na nasa sirkulasyon. Ayon po sa The Cobasi letter, ang M2 money supply ng US ay lumago ng 3.9% nitong January 2024, ang pinakamabilis na paglago sa loob ng 30 buwan or 30 months. At hindi lamang ito sa US, maging ang European Union at China ay naglilipat na rin patungo sa mas expansionary na economic policies. Kapag nangyari ito ay mapipilitan po ang US na sumunod na magresulta sa mas maraming liquidity o daloy ng pera sa market. Ngayon bakit po ito mahalaga sa crypto para sa mga crypto traders? Yan, simple lamang po. Kapag lumalaki po ang dami ng pera sa sirkulasyon, mas maraming investors ang nagiging bukas sa pagpasok ng riskier investments tulad po ng Bitcoin at altcoins. Ibig sabihin ay mas marami pong pera ang maaring pumasok sa crypto market na maaring magdulot ng pagtaas ng presyo ng mga cryptocurrencies. Ngayon ano naman po ang matututunan natin mula sa 2021 na bull market? Ang pangatlong signal ay isa pong leksyon mula sa nakaraan. At yan po ang kaganapan nitong taong 2021 na bull market. Sa mga panahong ito ay marami pong nagduda sa crypto matapos bumagsak ang presyo ni Bitcoin noong taong 2020. Ayan, pero hindi nagtagal, bigla po itong lumipad pataas at umabot sa all-time high na halos $69,000 noong November 2021. Sa kasalukuyan ay maraming Bitcoin sell-off ang nangyayari dahil natatakot po ang mga short-term investors, lalo na matapos ang US elections at iba pang mga global uncertainties. Ngunit kung pagbabatayan natin ang nangyari noong taong 2021, makikita natin na ang mga ganitong pagbagsak ng presyo ay hindi dahilan para magpanik. Sa katunayan ay madalas po itong senyales na may malakas na bull market na paparating. Ayon po kay Ginoong Benny, isa po siyang kilalang analyst sa crypto market, ang mga recent sell-off ay kahalintulad po ng nangyari noong taong 2020. Ngayon ano po ang nangyari noon? Hindi nagtagal, ang mga bears o mga nagbebenta ng crypto sa takot ay napuwersang bumili muli dahil po sa biglaang pagtaas ng presyo. Kaya't kung susundin natin ang parehong pattern, posibleng
makakita tayo ng malakas na paggalaw ng pagtaas sa presyo ni Bitcoin at iba pang mga cryptocurrencies sa malapit na hinaharap. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ayan, meron po tayong ilang mga bagay na dapat po nating tandaan dito. Ayan, una ay meron po tayong pagkakataon para sa long-term investing. Ayan, pangalawa ay mas maraming liquidity at saka mas maraming opportunity. At pangatlo ay maging matalino po tayo sa pag-trade. Ayan, at sa kabuuan ay malinaw na may positibong senyales para sa hinaharap ng crypto market. Ngunit tandaan po natin na ang crypto ay laging volatile at may risk pa rin. Ang mahalaga po ay maging handa po tayo, patuloy na mag-research at gamitin po natin ang impormasyong ito bilang gabay sa ating investment decisions. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.